Hello, kumusta po? Hello kay Miss Merlin 4236. Sorry sis, ngayon ko lang na-replyan yung yung comment mo na sobrang busy kasi ako, kaya ngayon lang ako nagkaroon ng time na-replyan ka. So, thank you sa comment mo. So, ganito nga pala yun. Ang kailangan natin kapag yung ating fiancé is a foreigner, ang kailangan natin as a bride is yung ating PSA birth certificate, tapos yung ating cedula, valid ID natin, tapos yung baptismal kung sa church kayo ikakasal. Ito yung isa sa requirements ng church, yung ating baptismal. Tapos yung Senomar, and then affidavit of singleness. Yung affidavit of singleness, pwede nyo yun ipagawa dito sa Pilipinas. Pumunta lang kayo sa mga abogado, tapos sabihin nyo magpapagawa kayo ng affidavit of singleness. So yung abogado, hihingan lang kayo ng ID, yun, ganun lang. So sabihin nyo magpapagawa kayo ng affidavit of singleness. Ito kasi yung hinahanap ng civil registry. So, para sa inyong dalawa yun. Either married siya or divorce or kahit ano, basta kailangan yung affidavit of singleness. Tapos yung marriage counseling. Kailangan ninyong umattend ng marriage counseling para makakuha kayo ng certificate. Tapos para sa groom naman, yung kanyang birth certificate, yung original. So, ipapaserox mo lang yun. Then, isasama mo siya dun sa mga documents nyo na isasubmit nyo sa civil registry. Tapos, yung kanyang absolute decree, kung siya ay divorce, yun, kailangan niya yung ma-submit. Absolute decree if divorce siya. Tapos, affidavit of singleness, yung kagaya ng sinabi ko kanina, sa abogado nyo siya ipapagawa. 150 pesos yung nabayaran namin sa amin each. Hindi ko lang alam kung sa ibang lugar. Dito kasi kami sa Cotabato. And then, yung kanyang valid ID, yung kanyang passport, or kahit anong valid ID na meron siya. Tapos, yung kanyang visa, yung nakatatak doon sa kanyang passport, yun, kailangan ninyong ipa-xerox yun yung day na nag-enter siya ng Pilipinas. Yung entry and exit, niya, doon na nakatatak doon sa passport niya, ipapa-xerox mo yun. Tapos, yung kanyang legal capacity to contract marriage. And kailangan niyang makuha yan na doon yan kukunin sa embassy nila. Sa kung saang bansa man siya, kailangan niya yung legal capacity to contract marriage. Sa embassy yan makukuha. Then, kapag nakompleto ninyo yon, so yan, pwede niyo siyang ipasa doon sa civil registry. Ayun, and then, pwede na kayong magpakasal. Yung sa amin kasi, hindi siya nakakuha ng legal capacity to contract marriage doon sa embassy nila sa Jamaica. So, ang ginawa namin, kasi talagang hinanap yun, kung wala yun talagang hindi matutuloy yung aming kasal. So, ang ginawa namin is pumunta kami ng Manila. Sa Makati, merong Jamaican embassy doon. Yung taga Jamaica yung fiancé ko noon. So, merong Jamaican embassy sa may Makati. So, pumunta kami doon from Cotabato to Manila. Para kumuha ng legal capacity to contract marriage. So, 4,000 din yung nabayaran namin doon. So, ganun yung gawin nyo guys kung halimbawang hindi kayo makakuha ng legal capacity mula dun sa country nila, pwede kayong kumuha dito sa Pilipinas, sa embassy. Halimbawa sa US embassy or sa kung saang embassy yung yung fiancé nyo. So, doon kayo kumuha. 4,000 na bayaran namin sa amin. So, hindi namin alam yung sa iba. So, ayun guys, kapag nakumpleto nyo yun, then pwede na kayong magpakasal. O, diba? Thank you so much. And sana nakatulong ako sa iyo. And I'm sorry for the late reply. Thank you. God bless.